Welcome back. You're still watching On Point. As the election draws near, some twists in political alliances emerge. Vice President Sara Duterte officially endorsed the candidacy of re-electionist Senator Amy Marcos. Another administration bet, Camille Villar, also got the support of the Vice President. Malacanang, however, assures the public alyansa ng pagbabago remains intact, as President Bongbong Marcos personally handpicked the candidates based on their track record. Joining us now, let's get on point, political analyst Ronald Llamas. Ronald, good to have you. As usual, maraming salamat sa iyong oras. Maraming salamat sa walang sawang pag-iimbita. Magandang gabi, Pinky. Magandang himayin natin yung latest, siguro yung, was it a surprise for you that the Vice President endorsed Senator Amy Marcos? Medyo hindi. Dahil yung nangumbinsi naman kay Vice President Sara na sumama sa unit team at maging Vice President ni Bongbong ay allegedly si Amy. So, dati naman silang magkaibigan na. At nung tumakbo si Amy bilang senador, ay si Sara ang kanyang kasamang nagmomotor. Parang yung ad ngayon ng itim. Ganun yung kanilang attire noon pag nagmomotor sila. So, matagal na sila magkasama. At 2 years ago, sabi ni Amy, kahit mag-isa na lang siya, hindi niya iiwan si Digong at saka si Sara. Kaya from the very start, ay very strong yung kanilang personal and political relationship. Parang nagbago lang yan nung launching ng Alyansa campaign last February na siya ay sumama dun sa Lawag launching. Siguro dahil nandun yung kanyang anak, governor. No? Pero yun lang yata yung moment na talagang makikita mo siyang kasama ng administrasyon. But yung the times na tinatanong po si VP Sara tungkol sa magkaibigan pa ba kayo? Di ba ang sagot ni VP Sara noon when she was in The Hague, sa pagkaalam ko, magkaibigan pa rin kami. It wasn't as if, to me personally, it didn't appear to be definitive or conclusive. So, hindi mo naramdaman yon kung may hesitancy. May hesitancy dahil, halimbawa, last year, kung maalala mo, Pinky, binanata ni Baste at saka ni Panelo na si Amy na parang binobola lang sila. That was February 2024. No? Kaya may ganong cracks doon sa mga ibang mga Duterte. Kaya siguro tinatansya rin ni Sara dahil yung mga kasama niya parang alangan kay Amy. Bakit ba alangan sila kay Amy after what the senator has done so far, especially the hearing on the arrest of FPRRD? Siguro may iba pa silang pinanggagalingan ng mga personal na karanasan. Pero siyempre, Marcos ka pa rin Kaya siguro, yun yung baka sa tingin nila, blood is thicker than water. At sa dulo, ay hindi niya iiwanan yung kanyang kapatid. Kaya lang kasi yung galit minsan is iba For example, even former presidential spokesperson Harry Roque, the way, he actually even talks or describes Senator Amy Marcos, di ba? Parang, hoy, ganyan. At tawagin niya ng ganito. Tapos sasabihin niya na, hindi kami naniniwala sa'yo, sinusuportahan lang namin ito dahil kay VP Sara. But yung, kumbaga, minsan yung bitaw ng mga salita, hindi din talaga kasi maganda Yes, dahil ang tingin nga ng ibang mga kaalyado ni Vice President Sara at kamag-anak niya mismo, ang tingin kay Amy ay baka lumalaro lang. Dahil halimbawa, yung kanyang anak ay bumabanat kay Sara. Kung maalala mo, last year, bumanat siya. Kaya ang tingin nila, hindi naman babanat ito na walang bendisyon ng nanay. So may mga ganong klaseng mga pagdududa yung kampo ng mga Duterte. What about you? Do you question her loyalty? Medyo hindi yata strong point ni Amy ang loyalty Kaya kung ako ay tatanungin sa loyalty, hindi ko siya masyadong pagkakatiwalaan. Okay. Dahil nakakailang tumbling na siya. No? Pero this time, tingin ko ay baka huling tumbling na niya ito. Dahil nga talagang medyo sunog na yung tulay doon sa kanyang mga statements at this point. Tinanggal na siya sa admin Dati, iniiwanan pang bakante yung kanyang slot until nitong mga nakaraang buwan. Kaya duda ako kung magkakabalikan pa sila ng kanyang kapatid. Especially with this itim ad. No? Na ang sabi ng Malacanang, yung nakaraang gobyerno ang itim. Ang mas maitim. Parang ganun po. So balikan natin yun. Sabi nga, talking about this ad, well, what do you think of the ad? Is it powerful?
Usually kasi ang mga ads sa Pilipinas, mas ang habol diyan, masaya, positive. No, hindi tayo sanay sa mga negative ads katulad ng US. Kaya hindi tried and tested yung mga ads na puro banat. Ikalawa, usually ang ads kasi ay hindi dapat pwedeng gamitin laban sa'yo. Ibig sabihin, walang equivocation na yan ay purong pabor sa'yo. Dito kasi, yung tingin ko ay pwedeng paglaruan eh. Itim ba ang iyong budhi? No? Itim ba yung nakaraang gobyerno? Na ginagawa na ngayon. Kaya sa ganyang klaseng usapin, tingin ko ay hindi siya ganun kagandahan. But because it's unique, it actually might work. Posible. Posible. Dahil sa panahon ng disruption, minsan ay yung mga hindi natin nakagawian, baka umandal. Limawa, mismo si Digong, may makaka-imagine ba na isang presidente na katulad niya? Pero it worked at that moment. No? Let's talk about what is said in the ad. Sabi po ni VP Sara, itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. And then Senator Amy says, gutom ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Ginigipit ang hindi kaalyansa. The president's sister basically saying that gutom ang mga Pilipino under the leadership of her brother. Is this forgivable? Yes. Yung ad ay pang Biyernes Santo at saka pang Halloween. Yung ganun talaga yung mensahe niya, negative. Kaya nga sinasabi ko kanina, hindi ko pa sigurado kung yung ganitong purely negative ad ay magiging pabor sa mga botante. Dahil siyempre, naghahanap yung mga botante ng medyo masaya rin at ng positibo. Kaya nga nananalo yung mga pasayaw-sayaw, nananalo yung pakanta-kanta, dahil medyo pag ganyan kasi, susuriin mo ng mas malalim . Ano ba yung sinasabi nila? Ano ba yung mga problema? Ano ba yung mga ganito? Marami sa mga botante, TikTok lang ang concern nila . 30 seconds lang yung kanilang maiksi. Maiksi lang. So, at gusto nila, wag masyadong malalim. No, yun yung... But did you think malalim yon? Yes, medyo malalim. Dahil pinag-usapan mo yung mga suliranin ng bansa at yung banat mo sa iyong kapatid. Mismo nga si Amy, sabi niya last week na yung mga Ilocano na mga matatanda ay pinagsabihan siya, bakit mo naman binabanatan ang iyong kapatid? Ibig sabihin, sa kultura, hindi lang siguro sa Ilocos, kundi sa buong bansa, parang kung galit ka sa kapatid mo, wag mo namang gawing public. No, yung ganun. Wag mong ipagsigawan. Oo. Alright. Although, may ad din siya kasama ni Robin. Ni Imelda. Marcos, no? Di ko alam kung anong impact nun. At panghuli, medyo maikli na kasi yung panahon 3 weeks na lang Dahil wala namang kakampanya masyado during the Holy Week So practically 3 weeks. So yan ba ay may impact sa 3 weeks? I'm not too sure. Alright. Let's talk about Camille Villar now. Yeah. Siya ay talagang parte pa ng alyansa. Yes. And then the campaign manager saying that, we are intact because the president handpicked these candidates. What does that say and how does that correlate na pinili yan ng Pangulo, buo kami. But then you have the Vice President also endorsing Camille Villar. And how does that actually work? How does that come into play? Medyo magulo dahil una ay sabi mo nga, siya ay miyembro pa rin officially ng administration slate. Although, medyo hindi mo na siya nakikita sa mga sorties. No? Pero unlike Amy, talagang hindi na binabanggit mismo ng kanyang kapatid pag pinapakilala yung mga kandidato. So medyo may ganong klaseng nuancing. Pero hindi rin nakakabigla, Pinky, dahil yung kapatid niya ay isa sa pinaka-importanting cabinet secretary ni Digong nung siya ay presidente. DPWH. Ikalawa, ay medyo malapit naman sila, halimbawa kay Pastor Kibuloy na best friend ni Digong. Di ba, nung botohan sa Senado, si Mark at saka si Cynthia Villar ay bumoto na wag imbitahin si Pastor Kibuloy. No? Ikatlo, nung mga Senate at saka mga hearings with Sara at saka kay Digong, makikita yung kanilang pagkiling, yung leanings nila in support of Digong and Sara. At nitong hinuli si Digong, yung kanilang patriarch, si Manny Villar, ay naglabas ng napaka-emotional at support kay Digong, no? At binalikan pa yung kanilang mga pinagsamahan. Kaya hindi rin nakakagulat. Ang medyo nakakagulat ay yung statement ni Toby Chanco na sinabi niya na this is addition. No? Totoo naman, gano'n naman yung ating cynical politics. Pero usually hindi mo yung sinasabi in public. Lalo na, yun ang nangyari sa Uniteam.
na iyon ay addition lamang. Walang platform, walang prinsipyo, walang vision. Sabi nga ni Sara, ni walang friendship. Huwag mo lang i-announce, no? Ikalawa, hindi naman, iba naman yung sitwasyon ngayon eh. Nagsunugan na ng tulay yung Marcos, si At Duterte. PBM at saka Duterte. At hindi lang yun. Nung mga kampanya ngayon ay very antagonistic ang campaign. Ang atake ni PBBM ay ito yung mga drug lords na kunyari ay naglunsad ng tokhang na ang daming pinatay. Ito yung nag-mismanage ng COVID na ang daming namatay. Ito yung nagbebenta ng ating bansa sa China. Ito yung massive ang corruption. So, medyo matindi yung mga banat na yon. At mismo si Sara nagte-threaten ng assassination kay BBM at sa kanyang asawa. Tapos sasabihin mo na okay lang i-endorse nitong mga ito yung mga kandidato ni PBBM, medyo hindi maganda as a campaign manager. Do you think he was left with no choice? Well, gusto niya sigurong protektahan yung kanyang role as campaign manager at gusto niyang i-mitigate yung possibility na nabibiyak na yung alyansa, no? Pero you could have done it in a different way, na in a less cynical way, lalo na dahil sunog na yung tulay eh. So, paano po natin babasahin yan? That Camille Villar, who is part of Bagong Alyansa, is being endorsed by the Vice President at ang Presidente at Vice President ay sabihin na nating mortal enemy ay talagang magkaaway na lang. Tingin ko hindi lang ito usapin ni Amy, ni Camille, ni Alan Peter, ni Pia Cayetano, dahil lahat yan ay miyembro ng Nationalista Party. Tingin ko this is more a party thing. No? Lalo na, ang talaga nagpapatakbo ng partido na yan ay yung Villar family. Kaya tingin ko yung nationalista ay either de facto na wala na sa koalisyon, no? Or papunta o paalis na sa koalisyon. Which is actually what I wanted to ask you. Yes. Are they going to be on their way out? Well, sa kanilang actuations, parang ganon. No? Alam ko kasi from the very start, nung before the 2022 election, ang gusto sana ni Bongbong na partidong dadali niya, na gagamitin niya to file for the presidency ay nationalista. Dahil nationalista siya. Right. Nationalista yung kanyang tatay. No? At kaya natural sa kanya na yun ang dahil. Mukhang hindi binigay sa kanya. Dahil hinihintay yata nung nationalista yung pagtakbo ni Sara at doon nila ibibigay. Kaya may kaunting tampuhan from the start. No? Na kaya napunta sa Partido Federal na wala nakakakilala eh. No? That was exact. So may ganong cracks from the very start. So where is the loyalty of NP? Of nationalista? Sa sarili nila. Sa pamilyang Villar. No? At kung sino yung mas malaki ang chance na manalo para i-calculate yung kanilang political fortune sa 2028. Ngayon kasi 2028 na ang usapin eh. Hindi na midterm ito eh. 2028 na. Parang practically tapos na yung midterm. Maliban kay Camille at saka kay Amy. No? Sila pa yung lumalaban doon sa dulo eh. Pero ang usapin na ngayon para sa mga Villar na huwag mong kalimutan, Pinky, pinakamayaman na pamilya sa ating bansa ay yung kanilang economic and political fortunes. Saan ba yan pakikinabangan? Kaya at this point, ang tingin nila, dahil wala namang malakas na kandidato mga Marcos, baka kanilang investment at this point ay sa mga Duterte, especially kay Sara. Quick questions. The endorsement of the Vice President kay Camille Villar at kay Amy Marcos, Senator Amy Marcos, will that help them secure more votes? Baka kay Camille makadagdag, no? Kay Amy, I'm not too sure, no? I'm not too sure. Dahil nga may mga Duterte at allies ni Vice President na ayaw din sa kanya. Pero ang mas problema diyan, pwedeng may maidagdag, pero pwede ring may mawala. Dahil yung mga anti-Duterte naman, tas makikita ito ay namamangka sa dalawang ilog, baka mag-hesitate or umatras naman sa kanila. Kaya kinailangan ni Amy yung endorsement ni Imelda para hindi naman siya ma-zero sa Ilocos at saka sa Luzon. No? Yun yung pwedeng plus, yes, Visayas at saka Mindanao, pero baka minus naman sa NCR at saka sa Luzon. No? Yun yung magiging trabaho ng Pulse Asia para ipakita sa atin kung may epekto ba. And maybe as a last topic, how will this affect the
yung mangyayaring impeachment proceedings laban sa Vice Presidente Well, now that- that she's yeah. endorsed Jaime and Yeah, Camille that is Villar? part of the elephant in the room. Dahil nagbibilang na o nagdadagdag na si Vice President Sara ng mga boboto laban sa kanyang impeachment. Ang medyo nakakahiya dyan, yung mga senador na alam naman nila sila ay magiging hukom, nagpa-endorse sila dun sa may kaso na impeachment o nakasalang sa impeachment. Ibig sabihin, talagang clearly, it's a conflict of interest. No? Unless And sigurado is there sila anything that can be done about that? what do you mean? Because sabi mo nga, hukom ka. You will be the judge during the impeachment proceedings. And very well, supposed to be, dapat independent ka. Yeah. Kaya nga ilan sa kanila ay hindi talaga masyado pinag-uusapan to. Well, Well, some out of choice and some out of necessity. Well, kung meron kang ounce of decency, ay mag-inhibit ka. Or hindi mo gagawin yan. No? Pero mukhang may scarcity niyan sa ating mga politicians. Kaya it's more normal than an exception. It's more the norm than the exception. Political analyst Ronald Llamas. Sir, thank you so much for joining us this evening. Maraming salamat. Salamat din. And that's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.